na naman yung Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. martial law. Martial law is simply stated that there is a deliberate violation of human rights using military due to enforcement ng government. And correct me if I'm wrong, yun yung pagkakaintindi ko dun eh. So, Yes. based dito sa premise na to, etong de facto martial law, do you think that there is a de facto martial law? Yeah, so according na rin sa ano 'no, ating, na research nga, de facto, ito daw yung ibig sabihin na parang isang sitwasyon na parang merong martial law na sa aktuwal. Pero, ah, kumbaga, para siyang naka-shadow lang. Kunyari walang martial law, pero nagaganap. Ibig sabihin nangyayari. Kaya tinawag siyang de facto. Kumbaga sa katotohanan o sa aktuwal. Oh, pero wala naman, kumbaga. And legally, do you think na pwede mangyaring isang martial law without any prior announcement? Base na rin sa mga nakita natin 'no, susumahin kung sa panahon ngayon at sa panahon ng mga Duterte kung ang tinutukoy natin ang de facto nga, mas mas lamang yung, percentage na merong de facto martial law sa, kalukuyang nanunungkulan sa bansa natin. Bakit ko nasabi? Kasi unang-una nagkaroon ng paninikil ng karapatan kay, Trillanes, kay De Lima, at sa ibang, mamamahayag kagaya ng Rappler. Sabihin na although, sabihin na natin 'no, marami din kasi nagsasabi na parang hindi dumaan sa due process itong mga nangyari sa kanila. Parang ang dating, nasa nasa martial law tayo sa ganyang mga aktibidades. Yeah, and also going back to my previous question, kasi 'di ba remember after martial law, nung nagkaroon ng 1987 Constitution, deliberately inilagay yan sa batas that there is safeguards before a president can start or announce a martial law. Kasi nangyari na yan before eh. And I really believe that dun nga sa sinabi mo na wala naman tayong nakikita na deliberate attempt of the president to actually implement even a single sign of martial law. Kasi ang martial law, it's utilizing military. Sino bang pwede talaga? Sino ba ang dapat at may karapatan na magsalita ng martial law? Hindi dapat politiko. Dapat Mm, ang magsalita nito yung mga human rights advocate because they are yes, the one who got affected nung panahon ng martial law. And bakit hindi natin to naririnig, di ba? correct. And, lagi natin tandaan muna 'no, kapagka may martial law kasi, ang nangyayari is, kontrolado ng pulis o militar ang lahat ng, sitwasyon sa Pilipinas. Pangalawa, nagkakaroon ng, pag-aresto ng walang warrant. So, anong ibig sabihin nun? Siguro masasabi natin na nung nangyari nung panahon ng, martial law nung, Marcos Sr. nagkaroon ng tinatawag na mga desperado o ibig sabihin yung mga, bigla na lang nawawala o nagdi-disappear, 'di ba? Na wala man lang, karampatang pag-uusig sa kanila. So yun yung, kaibahan. Oo, sa panahon ngayon, may nakikita ba tayong gano'n na mga sitwasyon? Parang wala Yeah, naman. and also I want to add, hindi ba alam ng pangulo natin ngayon that he have his own political baggage na yung tatay niya had martial law. So for him to do this exact playbook politically against the Filipino people, it doesn't make any sense eh. Para nagpukol ka na naman ng bato sa ulo mo para masaktan ka lang ulit knowing na yung bato masasaktan ka, 'di ba? Yeah, correct. So walang connection eh.
even if it is a de facto, tulad ng sinasabi niya, indirectly, this human rights lawyer, and sinabi ko na 'to kanina, they will say something. Pero when you Yes. accuse a government or when you accuse the president of having a de facto martial law, you're already saying that there is something going on.